Raymond Attorney Mark, nagpalabas ng statement ang Presidential Communications Office ngayong gabi, hapon, na natutuwa sila sa nangyari kay Manong Jason Sa dahil ito daw ay signal na ang mga nagpe-peddle ng fake news, well, hindi nila sinama si Bongbong Marcos sa pag-fake news doon kay Saldico. Ano nangyari? Sabi nila ang mga kagaya niya na may na mga nag-involve sa fake news ay dapat lamang managot at marami pa ang mananagot at gagawin namin ito lahat. This is a signal that the NBI is acting as a Gestapo, special police ni Hitler nung panahon niya at ngayon special police ni Marcos upang gamitin ito at gamitin ang cover na anti-fake news. Pero sila magtatakda sinong fake news peddler at lahat ito ay mga nasa opposition group lalo na sa Duterte political camp. How do you look at that pahayag na ginawa ng PCO Attorney Raymond, Attorney Mark? Sige, Raymond. Well, in my part, I respect your opinion before asking me that. And without dwelling on the merits of the case, ang issue kasi nito is that yung violation na nangyari, no? Now, as to the fact that they are happy and everything, no, and how they protect it, that is a, it is a political narrative that I believe in. But the point here is that dapat mo natin i-fix ang issue ng pagkakamali nito. Kasi in the first place, hindi po dapat talaga hinuli yung tao. Katulad po sa inyo, you know what you will receive, Eric? You will be receiving a summons from the court saying that you will give your answer within 10 days. Then, let's say you will not participate or you will not appear arraignment. Diyan ka-issue ka ng bearance warrant. Pwede ka-issue ka ng warrant of arrest. No? Pero until such time that you're complying and you're cooperating and you're participating, then you haven't violated anything. Ganun dapat ang kay LJ. But and I was really very, very surprised also that talaga yung handang-handa ang NBI waiting for it. No, akala mo may dragnet tayo na huhulihin na big time fish na parang ano ba yan? Alam mo ba, Attorney Raymond, ilang tao nahuli ni Jason Sa? 30 agents. 30 agents plus nandoon yung ABS, nandoon yung GMA, yung mga malaki mga TV networks nandoon. So, ano ba purpose doon? Bakit 30 agents ng NBI nandoon? Laki loaded pa. Full arm. Nandiyan yung mga camera, lahat ng mga media nandoon, except SMNI, wala. Lahat nandoon. Bakit nandoon? Kasi ang purpose doon, gawing Gina Pig si Jason Sa. Gina Pig, para lahat ng mga babatikos ni BBM, tatahimik, tatakutin, para hindi na mag-criticize against the current government. Nababahala ang taong bayan that the NBI is now acting as a special instrument for selective a la martial law type operations. Raid doon, raid dito, kaso doon. They took on Mike Defensor and his family. Sabi nila, legitimate raid, so be it, pero alam natin targeted operation yon at mabigat ang kaso doon, human trafficking in relation to promoting prostitution. Yes. Yun ang totoo unavailable. Oo, di ba? Sa kasunod noon, tinira kami, ako, si Eric, si Jason Sa, and then ngayon, tinira si Vice President Sara Duterte. Sa pareho ninyong tanong, unahin ko sa Attorney Raymond, are you seeing the pattern of a more dangerous and more serious, well, that's the word, Marcosian, similar to the martial law type, dictatorial and tyrannical and oppressive operations using law and instruments of the state, the way the NBI is now acting as the special police of the state, raid dito, raid doon, hataw dito, at parang walang makakapigil sa kanila. Where do you see going this? So, in ito legal, it's my opinion now, personal opinion. I think many are calling it as a modern martial law era. No? It's in broad daylight. Ganoon naman din eh. Alam niyo na, kita nga nyo, robbery in broad daylight yung flood control na nakawan. Diba? So, violation of, ano ba mga violation natin? Tingnan mo, violation of privacy. Di ba? Violation of due process. Violation of liberty, even property. Ano ba bang kailangang violation ang gagawin para po magsabi ng tayong this is enough? Diba? Lahat po, tama yung sinabi mo, the personalities involved, ano. But the thing is that, what they have forgotten is that this kind of persecution that they're doing to several personalities, tama si Sir Mark, na buhabalik po yan sa kanila because the people knows, no? This is the battle between the oligarchs and the masses. Ako, I belong to the masses. I would say that, no? Yeah. And you are
the masses are looking, they are watching and everything. And the more you pin down these people, the more they get angry. And honestly speaking, sabi ko nga, it will take time. We may not be able to seek justice in this time. But during sa proper time that it will come, that is the time na meron pong justice na makukuha. Right now, what can we do? We keep on speaking. We keep on telling the truth based on our side and present it to the public. We should not stop there. We have to conduct protests. We have to post on social media. Kasi hindi lang mapigilan ang social media. Ang laki ng social media. Lalo ng Facebook. They could not stop it. And that is where people now are watching. Eh, wala naman nakikinig dun sa mainstream. Akala mo, nagpapalabas sila. So, ginalangaw man ang kanila pakinggan, no? So, the people are watching at sa Facebook. And in fact, ang lahat na nagbabash sa atin, pagtingin mo, lock up profile. So, ibig sabihin, troll. O, diba? Troll. Wala ka makita na totoong tao na nagko-comment. And I will say that to the trolls, sige lang, trabaho man, kumikita kayo. Sige lang, at least, diba? Pero what I'm trying to say in reality is, what is enough for us na para yung taong bayan na ang maningil later on? Kailan po ba yan? Kailangan po ba na marami pang sacrificial lambs na mga tao na mag-sacrifice for this, no? To silence them, as we say. Kailangan, sino pa ba? No? Baka later on, one of these days, who will stop us, from siguro ipa-silence din kami ni Attorney Mark or ako. Di ba? Kung yung malalaking tao kaya nang gawin, paano yung mga ordinary katulad namin? Katulad ninyo. Di ba? Ano naman tayo? Ang alam natin, makapagsalita lang tayo di social media, but definitely, hindi man tayo mga big fish. Kung yung big fish, kaya nga nilang tirahin, di ba? So, we have to be vigilant. We have to be very, very careful. Yun lang naman po ang sinasabi ko. And, careful and vigilant lang po tayo. Okay. And trust the people that they are going to. We should. Doon sila patungo sa paniningil at sama-samang pagkilos at pagtindig in due time. Yes po. Kailangan po talaga. Kasi kaya, Raymond, same question. Dito kaya kasi, kung makita mo, bakit may maganyang kaso? Bakit dinimanda si Eric Celis? Bakit daming mga harassment suit ni Jason sa? Para patahimikin po kayo. Bakit kayo patahimikin? Para to cover yung mga totoong issue. Ano ba ang totoong issue? Yung flood control. Yung issue na gusto nila na manatili sa posisyon even beyond 2028. So yun talagang issue, yung corruption. Yun ang issue. But isang Eric Celis, isang Jason sa, yun ang nagbulgar sa anomalya. So kailangan kayong patahimikin para at least yung iba na mga criticize sa current government, tatahimik. Ginagawa kayo ginyapig. Yun talaga ang purpose. Bakit nung hinuli si Jason sa, bakit ang daming NBI agent, pwede man isang agent o dalawa lang, hindi naman tatakbo yung matanda na yan. Hindi na kaya tumakbo yan. Bakit kailangan ng 30 ilang sasakyan pumunta sa bahay niya? Bakit kailangan na may media? Bakit lahat ng mga mainstream media nandun? Ang purpose nila, ipakita sa taong bayan na ito mangyayari sa inyo. Kung maingay kayo, ito ang mangyayari sa inyo kung palagi kayo bumatikos sa current administration. So, ginawang Ginya Pigs isang Jason sa. Yun talaga nangyari. The greater the repression, the greater will be the resistance. Historical lesson yan, Attorney Raymond, Attorney Mark, no? Although hindi yan automatic na magaganap. It will take time to develop. It will take time to develop into full mass movement. Pero nangyari na yan sa kasaysayan natin during the time sa tatay ni Bongbong Marcos Jr. Kaya nga ang tanong ko ngayon sa inyo, as a final question to this episode, do you believe na titiklop ang mga nagsasalitang ito at matatakot or mas lalawak ang posibilidad ng partisipasyon ng mga tao sa nakikita nilang lantarang pag-abuso sa poder at kapangyarihan at targeted martial law, calibrated pero targeted sa mga nag-o-oppose sa katiwalian at kabulukan ng gobyerno? Where do you see the things going towards sa sitwasyon na ito beyond Jason sa at kay Kayen? So ito nangyari ngayon, hindi tatahimik ang taong bayan. In fact, lalong na mag-encourage ang taong bayan na magsalita kasi sabi nga sa isang prinsipyo ng isang bayani natin, ang bayaning nasugatan lalong tumatapang. So ito nangyari, ang bayan nasugatan ngayon, ang taong bayan nasugatan ngayon at lalong tumatapang. Si Jason sa isang instrumento lang yan. Si Eric Celis isang instrumento lang yan.
Kung saktan nyo sila, idimanda nyo sila, ikulong nyo sila, lalong iingay ang taong bayan. The best way and the best solution na gagawin ng Marcos administration is gandahan po nila, butihin po nila ang kanilang serbisyo publiko sa taong bayan. Yun ang solusyon. Hindi gipitin ang mga nag-criticize sa kanila. Yun. Attorney Raymond, your that is- answer to that and then your Yes, call to the people. Kumbaga kami, pagkasama kami sa korte, ang tatawag niyan ay adaptive manifestation of counsel. And, Your Honor, no, ganun yan eh. But I would like to add something. The difference between the time of the former dictator was that there was this no technology. Yeah. Ito internet natin. So they can control the narrative. Kaya tumagal ng more than 20 years. But right now, they cannot control the narrative. They thought they can, but they cannot. Because people are watching, hindi na po bobo ang mga Pilipino. Kaya tama ka lang noon, kay Rick. Siguro maybe is that tayong kasing naapi minsan is nasa Mindanao. Sometimes it's hard just to run there in Manila where the seat of power is there. Yeah. But basically kasi napansin ko rin sa mga nandyan, although galit sila, medyo passive sila kasi hindi nga sila masyado. Tayo kasi sa Mindanao inaatake masyado. But what I'm trying to say is the people are watching and they are commenting. If you will see your blogs, if you will see Attorney Mark's comments sa blogs niya, lahat ng everything, these are people, through ito ng mga tao, hindi ito trolls na nagko-comment. My post, nagkataka ako, grabe talaga ang ano. So they know for a fact. So they cannot control the narrative. And siyempre, ito lang po nakikita ko po kay Eric. Alam nila yon. And this is a matter of survival for them. They are trying to gamble in the sense that they hope that they win the lottery, na baka manalo sila. Hope na lang yun eh. Pero winning that lottery is a very slim chance because nga the people are watching. So, at the end of the day, they could not win. As we said, because we are there, no? Lahat po tayo. Kaya nga sabi that the only way for evil to triumph is for good men to do not to do anything. Agree. We are here. Claro. Right, no? Yeah. And we Last could- na to talaga, Attorney Raymond. Last na to talaga. Ikaw ang mauna. Attorney Mark. Sige po, sure. Go ahead, sir. Yung mga traditional gatekeepers of democracy like Integrated Bar of the Philippines, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, and yung mga dati ay nagsasalita na mga sektor sa panahon ng diktatura dahil sa polarization between Duterte and Marcos and then doon sa mga issue ng kulay sa alignment of political forces. Tumatahimik itong mga natural and traditional na mga gatekeepers ng ating demokrasya. No? Tahimik ang Integrated Bar of the Philippines sa malawakang issue na ito, lalo na itong iskandaloso na paglabas ng isang minaniobra obviously na arrest order sa isang korte na ginamit sa political operation para lamang mag-send ng signal that we are the authority here at kaya namin kayong latiguin. And what do you expect? Medyo nakakakita tayo ngayon ng liwanag sa Korte Suprema. Do you expect, Attorney Mark Tolentino at Attorney Raymond, that the Supreme Court will be consistently remain as the last beacon ng liwanag dito sa among sa gatekeepers of democracy na ngayon ay pwedeng tumindig upang i-check itong paghuramentado ng NBI, itong pagmamaniobra sa korte na nangyayari na ngayon ay nabubulgar natin, and pati sa DOJ na dinidribble ang mga kaso kahit hindi dapat tiniakyat sa korte. How do you look at the role of the Supreme Court to be the balancer of everything of this habang nananahimik at nagiging pasibo ang mga gatekeepers of democracy? Attorney Raymond, that will be the final question, and Attorney Yes, Mark, then your message. Go ahead po. Okay. Also, I will start with that. Very good, no? But basically, dapat ang Integrated Bar of the Philippines, per our charter, we should be non-political. Okay? But it appears that there are some instances wherein yung mga previous heads namin, they create some comments favoring something. No? Pero dapat tahimik eh. So that each and every one of us should only act on our own. Pag lumabas kami, we are not representing IDP. We're representing ourselves as lawyers. Okay lang yun. No problem ako doon. Itong pong medyo natutuwa ako pagdating po sa itong sa religious sector. Now, when it involves dito sa Duterte na side, ang ingay, may pamarcha-marcha. Nagumawa pa yata ng ano doon, nung, ano, parang rebulto ng mga, ng mga ano. So, however, pag nasa side naman nila ang mali, they are silent. Parang, might as well shut up and say,
why don't you exercise the separation of church and state? Mhm. And do not mind your church and do not involve in politics because you are now meddling with the affairs of the state. Mhm. Can you say, might as well tax yun na lang kasi gusto man yung makialam dito sa affairs ng state, tax na lang namin kayo, di ba? Parang Oo. it's like that ba, no? So, Pwede. I said that. Now, actually, you are right that the last bastion of hope, the last bastion of justice is the Supreme Court. And they are attempting now to malign Supreme Court. Mm. I Mm. made an article, Why Attack the Maverick Justice? Yeah. Inisyuhan ng SALN. I was really, sabi ko, pati ba naman korte? Pagkatapos ngayon, they are, with the pronouncement by the Supreme Court about this forthwith and everything, look at these people on the left saying na, kinakastigate pa nila ang Supreme Court. Because that is their intention. That is their way of life to destabilize the government. Wala Agree. po talaga wala po yan silang purpose sa mundo just to destabilize. And if they do that, happy na yan sila. Nakangiti na yan sila. Successful na yan sila. Agree, agree. Yun po. Attorney Raymond, thank you sa po naman. sa oras na ito. And then I'll give it to Attorney Mark Yes for po. the final Yes, sir. Yes, sir. interaction doon sa common question na yun. Yes. Yung atin, bilang isang Pilipino, hindi tayo dapat aasa sa anong organisasyon yan, IBP man yan, simbahan man yan. Kasi tayo mga Pilipino, may obligasyon tayo sa ating bayan. Ibig sabihin, huwag natin iasa na dapat may galaw ang IBP, makikialam ang simbahan, makikialam ang mga organisasyon. Tayo mismo may obligasyon makialam sa anong nangyayari sa ating bayan. So, yun dapat ang gagawin natin. Kasi ang mga kabataan ngayon, wala nang pakialam kung sino ang presidente natin, walang pakialam kung anong nangyayari sa bayan natin. Dapat ang ating mga kabataan, mga citizen, ordinary citizen ka man o hindi, ang pagbabago kasi, nag-start yan sa ating sarili. Ibig sabihin, tayo mismo may obligasyon sa ating bayan. Huwag natin iasa sa ating presidente, makorrupt man yan, hindi makorrupt. Kasi corruption sa ating presidente, kung sino man yung presidente natin yan, ang sisihin natin tayo kasi tayo ang naghalal sa kanya. So, ibig sabihin, tayo may obligasyon sa ating bayan. So, kahit na kung abusado yung presidente natin, abusado yung mga opisyal natin, ang tanong, ano bang ginagawa mo sa bayan natin? Ano bang ginagawa ng mga ordinaryong Pilipino sa bayan natin? Umaasa lang sa ating bayan, tapos wala naman siyang ginagawa sa pagbabago ng ating bayan. So, yun ang first issue dyan. Second, with respect to the Supreme Court, yes, tama, the last hope ang ating Supreme Court. And yun na lang ang pag-asa natin, ang Supreme Court natin, kasi daming ang ating lower house, parang nakontrolado na ng ating Malacanang. Gusto na nilang impeachment, gusto nilang tanggalin or i-impeach si VP Sara para hindi na makatakbo for the 2028 election. So, ibig sabihin, sino ba yung mga congressman? Mga congressman, may nagdikta sa kanila. So, sino nagdikta? Yung naka-benefit of the impeachment. Yun naman talaga. But dito naman tayo sa Supreme Court. Ang Supreme Court, sana hindi nila makalimutan yung prinsipyo, bakit nandyan sila. The principle of democracy, the principle of governance, bakit nandyan ang Supreme Court. And hindi dapat kontrolin ng ibang mga politiko or ano man, but ito naman sabi ko, ang ating government, kung ano yung government natin, kung anong klaseng government tayo, dapat mag-umpisa yan sa every ordinary Filipino na may obligasyon sa ating bayan. Ayun. The people deserve the government that they put up, but the people also have the responsibility to account or hold accountable that government because that power which the government exercises ay nanggagaling po sa mga mamamayan. Tama si Atty. Mark at yun ang binabanggit ni Atty. Raymond. Kung ang mga taong bayan ay pabaya at walang pakialam, ang mga abusado sa gobyerno at ang mga magnanakaw ay magiging mananatili sa poder. Pero dahil tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan, may kapangyarihan din po tayong reformahin at baguhin ang mga nangyayaring kabulukan sa gobyerno natin. Sa mapayapang pamamaraan, sa sama-samang pagkilos at pagiging bukas at responsableng makilahok sa makatarungan at matuwid na mga pagkilos sa ating bayan. Maraming salamat, Atty. Mark Tolentino.